Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, ka-seniors. At isa pong masarap na pribileyo muling tumayo sa inyong harapan upang magbahagi ng kanyang salita. Naalala ko nung mga bata pa kami ni Sen. Ang pastime namin noon ay mag-church plant. Kaya marami kami pinagdaanan ni Sen sa paglilingkod. Kaya lang nakalimutan niya mag-pray kanina. Ayun. Mabuti ang Lord. Nadama ni Sen yung pagmamahal ng Diyos habang umaawit tayo kanina. Kaya hindi ko siya masisisi. Nag-express siya ng pagmamahal niya sa Lord. May tanong ako sa bawat isa sa atin. Fast forward tayo. Kunyari, 100 taon mula ngayon, nasa na tayo? Ang tagal nun, di ba? Pero nasa na tayo? Siguradong wala na tayo dito sa lupa. Umarap na tayo sa Diyos at napasyahan na ng Diyos kung saan yung final natin. Di ba? Kaya ako naman natanong yung ganyan tanong kasi napaka-seryoso nung talinghaga na babasahin natin ngayong umaga. Ang tema nito ay napaka-seryoso at ang tamang tugon natin sa Panginoon ngayon ang siyang magdadala sa atin doon sa kanyang presensya. Ang mali na tugon natin sa Panginoon ay ikapapahamak ng bawat isa. Kaya inaasahan kong makikinig tayo at pag-aaralan nating sabay-sabay ang talinghagang ito. Nais kong samahan niyo akong basahin natin ang talinghaga tungkol sa kasalan. Makikita yan sa Matthew 22, verses 1 to 14. Maaari bang imbitahan ang bawat isang tumayo bilang respeto natin sa salita ng Diyos. Verse 1, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nila dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na, handa na ang mga pagkain. Pinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod. Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't napunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Katapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita nyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at sinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti at napuno ng mga nauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit ang kasalan. Pinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod,
talian ninyo ang kanyang kamay at paa. Itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mapagpalang salita. Palayain mo kami, pagpalain mo kami, mangusap ka sa amin. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Importante po para sa atin na maunawaang mabuti ang mensahe ng talinghagang ito. Sa madaling salitaan, ang mensahe po nito ay tungkol sa paghatol. Ang historical context po nito, kailan to sinabi ng Panginoon, 2 araw na lang bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Miyerkules na ang araw na nagkwento ang Panginoon sa talinghagang ito tungkol sa anak ng hari na ikakasal. Maalala po natin dun sa nakaraang kabanata sa 21, ang Panginoon ay bumalik sa templo, nilinis niya yung templo, tinaob niya yung lamesa ng mga nagpapalit ng pera at kinagalit ng marami. Kaya tinanong siya ng mga pariseyo, punong saserdote, dun sa lugar, kung ano yung kapangyarihan niya. Bakit mo ginagawa yung mga ganyang bagay? Ang tugon ng Panginoon dito ay paupuan. Ang tugon ng Panginoon dito ay nagbigay siya ng 3 sunod-sunod na talinghaga. Yung isa tungkol sa anak, yung isa tungkol sa ubasan, at ito yung panghuling talinghaga na sinabi ng Panginoon, inabutan na sa chapter 22 ng Matthew. Masyadong madami yung nangyari nung linggong yon. Nung dumating siya sa Jerusalem, nakituloy ang Panginoon muna nung mga bandang Sabado yon, nag-celebrate siya ng Passover. Tumuloy siya kina yung kaibigan niya, kina Lazaro, si Martha at si Mary. At pagkatapos nung linggo, pumunta siya sa templo para magturo. Mga Lunes, yung araw ng Palaspas. Kasi eto nga, nung bumalik siya, nung Tuesday, nagturo siya. Tapos Wednesday, nagkwento siya ng ganitong talinghaga. Ang mga tao nung panahon na yon, inaasahan nila na si Jesus yung magiging tagapagligtas nila. Pero ang tagapagligtas na iniisip nila, yung sa politika, sa gobyerno, military. Pagaya ba ni David na naging hari sa kanila? Yun yung mindset nila. Ang hindi nila inaakala na may kaligtasang binibigay ang Panginoon para sa lahat ng tao. Susi para magkaroon ng kaligtasan at panunumbalik ng kanilang tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya nung inaasahan nila na mag-umpisa na ang digmaan, bumalik ang Panginoon na disappoint ang marami sa kanila at maging siguro si Judas. Kaya pinagkanulo ang Panginoon, na-disappoint sila na iba pala yung Panginoon. Hindi pala siya yung inaasahan namin. At sinamantala to nung mga saserdote, pariseyo, at dahil ang Panginoong Jesus ay sobrang popular na doon sa mga taong nakikinig at bali na babaliwala yung nagselos na sila. Kumbaga, nagpaplano na sila ipaligpit ang Panginoon at lahat sila ay tinanggi na nila ang Panginoon. Pagkatapos ng 3 taon ng pangangaral, 3 taon ng paggawa ng himala, 3 taon na kapiling nila ang Panginoon, ito'y nauwi dun sa punto na tinanggihan nila ang Panginoon. Hindi nila naisituring ang Panginoon bilang Mesiyas, tagapagligtas, anak ng Diyos. Wala dito. Sa ganitong pananaw, kaya ang short na mensahe nung
talinghaga dahil tinanggihan niyo ang Panginoon tatanggihan din kayo. Kaya yun yung tanong na gusto kong sa buhay natin, sa isip natin, sa puso natin, tuwing na, kamusta ang Panginoon? Tayo ba ay tumatanggi? Tinatanggihan ba natin siya? Hindi ba natin siya kinikilala bilang Panginoon, tagapagligtas? At sa pagkakataong ito, kung tinanong nga ng mga otoridad, ano ang otoridad mo? Ba't ginagawa mo yung mga bagay na yan? Bakit tinaob mo yung palitan ng yung lamesa ng papalit ng pera? Ba't nagtuturo ka? Anong credentials mo? At ito yung ginawa ng Panginoon. Nagkwento siya ng ganitong talinghaga. Kaya nga napaka-seryoso ng mensahe ng talinghagang ito, tinanggihan niyo ko. Lahat ng propeta nagsasabi tungkol sa akin. Nagsasalita tungkol sa akin. Marami akong himalang ginawa. Patotoo na ako ay anak ng Diyos, ng tagapagligtas, na ako ang Misayas. Lahat ng salita ko ay nagpapatunay diyan. Ngunit tinanggihan niyo ako at ngayon kayo ay tatanggihan ng Diyos. Kaya kung babasahin, nung binasa natin yung talinghaga, makikita natin, 4 na eksena yung nangyari dito. Yung unang eksena, yung verses 1 to 6, yung pagtanggi dun sa mga sa imbitasyon na dumalo sa handaan. Pangalawang eksena, yung pagpaparusa sa mga tumanggi sa imbitasyon, verses 7 to 8 yun eh. Tapos, mali yung text ko ata dyan. Tama ba? Tapos, yung pangatlong eksena, yung 9, 10, yung pagbibigay ng pagkakataong makadalo ang lahat. Dahil tumanggi ang unang inimbitahan, ngayon may oportunidad yung iba na hindi na imbitahan na makasama silang maimbitahan. Diba? At yung pang-4, yung pagpapalayas ng hari dun sa isang taong naroroon na hindi naman siya dapat naroroon kasi wala siyang kasuutang pangkasal. Kaya yan ang pag-aralan natin. Sabi dun sa verse 1, sumagot si Jesus at muling nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. Ang talinghagang to ay tugon ng Panginoon, mensahe ng Panginoon sa kanila na upang maunawaan nila yung tunay nilang pangangailangan at may paghanda sila, no? Bigyan sila ng oportunidad makatugon ng tama sa Panginoon. Gumamit ang Panginoon ng isang kwentong napaka-praktikal sa kultura nila. Alam nila itong ganitong sistema. At ginamit nila ang Panginoong ito para maghatid ng spiritual na katotohanan. At ang talinghagang ito ay tungkol sa kaharian ng langit. Ano ba nangyayari sa kaharian ng langit? Sino bang nakakapunta? Sino bang kabahagi ng kaharian ng langit? Ito yung kaharian ng sino ang Diyos ang nasusunod, siya ay soberano. Sa larangan ng tagapagligtas, ang Diyos ang nasusunod yan. Kaya nga, yung kasal, ginamit ng Panginoon yon kasi yung panahon nila, sa kultura nila, yung kasal, napakamalaking selebrasyon yan eh. Napaka-special ang selebrasyon na yan. It is a wonderful celebration of life. Lalong higit, itong kasalang to, hindi ordinaryong kasalan. Kasalan to na sponsored ng hari sapagkat ang ikakasal, yung kanyang anak. Nalala ko nung minsan may kasalan ni Princess Diana at ni Prince Charles. Diba? Worldwide yung coverage. Hindi ka naman kaano-ano. Pero nanonood ka, nagtiyaga ako. Nung panahon ng Israel, pagka inimbitahan ka sa ganitong kasalan, isang pribileyo to. Napaka-importanting pribileyo.
At lumalabas dun sa kwentuhan natin, sa kwento ng Panginoon, itong mga taong ngayon ay sinabi niyang handa na yung piging, may una na silang imbitasyon. May pauna na sa kanila. Ibig sabihin, kumbaga ngayon may RSVP. Diba? Naimbitahan na, wala pa yung okasyon, pero alam na, ikaw ay pupunta dyan. Kasi isipin naman natin, anong panahon na yon, wala namang Jollibee, wala namang Doña Nena, wala namang Max, wala namang delivery. Kaya kung magkakatay ka, talagang normally, ang celebration ng kasal, lalo na mga araw-araw yan, 7 days yan. 7 days. Katayin pa yung baka, di ba? Wala namang mga special dyan. Kanina may nag-deliver ng pansit. walang ganun eh. Iba. Ang daming preparasyon at maraming tao. Kaya normally it takes many days. Pero bago umpisahan yung piging, ay alam na nila na imbitado sila. So ang premise nito, itong mga taong sinundo ngayon para sabihan na handa na ang kasal, sila ay alam na nila yung araw ng kasal na yon, na imbitahan na sila. Siguro nakapagmalaki na sila sa mga kapitbahay nila. Sinabi nila, ikaw ba na imbitahan na ng hari? Kakasal yung anak niya, ako imbitado. Diba? Ano yun eh? Isang pribilehiyo yun eh. Isang honor sa iyo yun. Pangalawa, siyempre gusto mong pumunta doon dahil ang sarap ng pagkain doon. Libre pa. 7 days. Big time. Tayo nga sa camp 3 days eh. Diba? May food 3 days. Doon 7 days, libre lahat. Siyempre, unahin mo na yun. Kung practical ka at matalinong tao ka, pupunta ka doon. At pangatlo, tandaan natin ibang kultura nung panahon na yun at hari ang nag-iimbita. Pag ikaw, tumanggi ka sa imbitasyon na yan, na sinabi mong pupunta ka, tapos hindi ka pumunta, baka pugot ulo ka. Yeah? Magagalit ang hari sa'yo. Pero ang nangyari nga dito, nung pinadala ng hari yung kanyang mga lingkod upang tawagan ang mga nainyayahan sa piging, ayaw nilang pumunta. Kaya kung ang mga Hudyo na nakikinig ng kwento ng Panginoon dito, tataka sila, ano nangyari? Bakit ganon? Tataka sila. Ayaw pumunta. Ang ginawa ng hari, dahil pasensyoso yung hari at sa background, kung babasahin mo yung context, yung hari, mahaba ang pasensya at mapagmahal. Nagsugo siya ng pangalawang mga lingkod. Ang pangalawang mga lingkod, nilait-lait yung iba pinatay. Malinaw dun sa konteksto nito na yung mga Pariseo, mga eskriba, mga saserdote na nakakarinig ng mga pagpapakwento ng Panginoon, alam nila na sila yung pinatutungkulan ng Lord. Alam nila, sabi dun sa chapter 21, na ito'y tungkol sa kanila. Inimbitahan sila. Ngayon, pagkatas ng 3 taon ng paglilingkod ng Panginoong Hesus, 2 araw bago siya mabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, ngayong Miyerkules na araw, sinabi ng Panginoon, dahil tinanggihan niyo ako, tatanggihan din kayo ng Diyos. Alam po natin sa kasaysayan ng Biblia, ng Israel, ang mga Hudyo, ay bayang pinili ng Diyos. Una na silang inimbitahan. Sila tong unang inimbitahan. Pinili ng Diyos. Paalala nyo dun sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos ang isang tao, si Abraham. Ang sabi ng Lord kay Abraham, pagpapalain kita. Ang iyong lahi ay magiging sindami ng buhangin sa dagat, between sa langit. Hanggang ngayon, mga scientists sinasabi, walang bilang yan. Walang sino man na makasasabing ito yung eksaktong bilang yan. Sapagkat ang ibig sabihin niya, napakadami ang magiging bunga mo.
Abraham. At kayo, dahil kayo ay pinili ko, kayo ay pagpapalain ko. Yan yung imbitasyon ng Diyos eh. Kaya nga espesyal na kung baga tayo, kung napasama tayo dun sa second batch na inimbitahan ng Panginoon, ito ay isang espesyal na imbitasyon ng Panginoon. Na dapat, hindi natin walang bahala. Dahil kagaya yung isa sabi, ayaw nilang pumunta dahil busy sila. Saan? Negosyo. Ang mga tinatangkilik nila. O yung, actually, sa maraming tao sa mundo ngayon, walang time talaga sa Lord. Tsaka na yan. Walang pera dyan. Negosyo muna, pera muna. Pero hindi eh. Ang pinaka-matagumpay na tao, laging may puwang sa puso niya, sa buhay niya. Actually, 24/7 eh, ang Panginoon. Eh, nung panahon na yun, yung mga Hudyo, kaya yung mga nakikinig, nagtataka, ha? Pinagpalit mo yung baka mo, yung pag-aalaga mo sa negosyo, dun sa karangalan na maimbitahan sa piging na to? Ha? Pinalit mo pa ang hari? Saan ka? Pinapatay mo pa? Ininsulto mo pa? Yung mga pinadala niya mga lingkod para sabing, handa na ang lahat. Halika na, kain na tayo. May selebrasyon na, umpisa na ang selebrasyon. Diba? Marami sa atin nagsasabi, ang pambihira namang kwento yung parang mahirap gawin. Pero sa katotohanan, marami po sa tao, sa mundo, ganyan ang ginagawa. Ganyan takbuhan ng isip. Iisip nila, masyado namang busy. Parang waste of time ang Lord. Diba? O kaya naman, ang mga tao na pagka masyado namang na-involve, gaya ng mga pariseyo at mga saserdote ng panahon na yon, na nagkamali na sila, nalihis na sila ng pananaw patungkol sa tunay na Diyos. At ngayon, ang sinasamba na nila yung sistema ng kanilang reliyon. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para itaob yung mga palitan ng pera? Kasi negosyo na nila eh. Naghalit pa sila sa Panginoong Jesus. Sabi ng Lord sa kanila, ang aking tahanan ay dapat tahanan ng panalanginan. Naging negosyo. Diba? Simbahan naging negosyo. Nagalit ang Lord. Tinatanong pa nila, anong kapangyarihan mo para gawin yan? At sa totoo, sa panahon natin, marami pa rin ang pinagmamalupitan ng mga maling reliyon. Sa North Korea nga, pag may Bible ka, death penalty. Bible, may dalang Bible yung isa, death penalty. Galit sa Panginoon. Ang Israel, pinili ng Diyos. Malinaw yan, maging dun sa kay Hosea. Sabi na Hosea, nang ang Israel ay isang bata, ito ang Lord na nagsasalita. Minahal ko siya, tinawag ko siya na aking anak mula sa Ehipto. Diba? Nirecall pa ni Hosea, no? Panahon na tayo ay, nung dumami na tayo ng gusto, napunta tayo sa Ehipto, tayo ay naging alipin dun sa Ehipto. Sino ang nagpalaya sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Moises? Dahil mahal tayo ng Diyos. Tinatangi tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos, sabing gano'n ni Hosea, si Amos, sabi din, tanging ang Israel ang minamahal at kinikilala ko. Ganito ang pagtatangi ng Diyos sa bayan ng Israel, pero sa punto ng talinghagang ito. 2 araw bago mabayubay ang Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, tinanggihan siya ng mga Hudyo. Sinabi nila, hindi ka welcome. Katunayan, pagkatas ikwento ng Lord ang talinghagang to, may mga susunod na pagtatanong yung mga pariseyo, iskribat, tsaka yung mga saserdote. Ang pagtatanong nila, hindi para matuto, maintindihan yung mensahe ng Panginoon, ang pagtatanong nila para hulihin ng Panginoon, para meron silang ground
justification sa gagawin nilang pagpatay sa Panginoon. Ang tanong nila, nagbabayad ka ba ng buwis? Kapag mali ang sagot ng Lord doon, edi huli agad ang Lord, patay siya. Sabi ng Lord, nako, hindi, akong Diyos naman. Sabi ng Lord, tignan mo, kanino bang mukha ang nandiyan dyan sa kuhin nyo? Give unto God what is God's and to Caesar what is Caesar. Maraming pagtatanong. At dito nagpatunay na talagang ang imbitasyon na binibigay ng Panginoon sa kanila dahil mahal na mahal na mahal na mahal na mahal sila ng Panginoon. The deep, deep love of Jesus. Tinanggihan nila. Anong resulta nito? Mabasa natin dun sa verse 7. Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit. Siya ay nagpakita ng kabutihan ng haring ito, pero ang sinukli sa kanya ay pagtanggi sa kanyang imbitasyon, ang lalait dun sa kanyang mga alagad, at maging pagpatay dun sa kanyang mga alagad. Kung ang relevance nito, kung titignan nyo, nung panahon na yon, ang mga propeta ng Panginoon na nagdideclare darating yung ating Mesiyas, maraming mga propeta ay pinapatay nila. Katunayan, pinakahuli, si John the Baptist. Pugot ulo si John the Baptist . Si John the Baptist ang nagdeklara, "Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world." Ano ginawa nila kay John the Baptist? Natay. Nagutan ang ulo. Nagsayaw yung anak ng asawa ni Herodias. No? At ang hiningi, ulo ni John the Baptist. Ganito nila tinirato. Kaya nga, ang Diyos na mapagmahal, tandaan po natin, ito yung mensahe ng kalinghaga. Umahatol din siya. Sabi ng Psalms, the love of God is everlasting. Habang ngayon, bubuhay tayo dito, we can access the loving kindness of God. Pero after this life, maring 100 years from now, wala na tayo dito . Judgment na doon. May paghatol na doon. Kaya nga sabi ko, itong kalinghaga, napaka-simple lang, pero napaka-importante. At ang epekto nito sa atin ay habang buhay. This would affect us for all eternity. 100 years is just a short, it's fleeting. But eternity is not. Ang malungkot dito dahil tinanggihan nila ang tagapagligtas, tinanggihan sila ng Diyos. Ang sabi ng hari sa kanyang mga lingkod, ang piging ay handa na, ngunit yung inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Kaya, sa galit ng hari, pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Nangyari to AD 30. Noong ang Panginoon ay nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Sinabi to ng Panginoon sa kanila bago siya mabayubay bilang warning. Hindi sila nakinig. Alam nyo, 40 years thereafter, AD 70, may isang Roman general, kilala ni Brother Rayon, text niya, si General Tito Vespasian, pumunta sa Jerusalem. Alam niyo ba na yung historian, si Josephus, record niya ito, kinikilabutan siya.
Ito lang, pakilakilabot ang nangyari dun sa mga taga Jerusalem, dun sa templo. 1,000,000, 100,000 ang namatay. Sabi nung hari, di ba? Pupunta dyan ang mga kawal at susugpuin kayo. At yung templo na tinataas nila, binasa, nasunog. Ang natira na lang dun sa templo, yung ngayon dinadalaw ng mga tourists, yung Wailing Wall, yung nasa western, dun nagwe-wail sila. Yun na lang natira. Yun yung pinakamataas na parte. Pero yung templo ay nag-iba. Gaya ng sinabi ng Panginoon. Simpleng kwento, simpleng talinghaga. Pero nais dalhin dito ng Panginoon ang napaka-importanting bagay sa bawat isa sa atin. Napaka-importanting desisyon na dapat ngayon pa lang habang malalakas tayo, sinisipon nga, ilalagnat nga, pero buhay pa. Maranasan natin yung masaganang biyaya ng Diyos. May tama natin, may waksi natin yung ating pamumuhay upang dito makita ang Panginoon natin ay si Jesus. Nang nasusunod sa buhay natin, siya at siya lang. Hindi tayo perfecto, pero ang prioridad natin, si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Nawasak ang templo. Yun yung paghatol ng Diyos. At ang mga Hudyo ay naitapon kung saan. Iba nga napunta sa Pilipinas. Patapon sila kung saan. Pero alam nyo, hindi naman nagwakas ang istorya ng mga Hudyo dito kasi ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan pa rin. Sabi ni Paul sa mga taga-Romans, the gifts and calling of God is without repentance. Yang text na yan ay nagpapatungkol dun sa pagkakatawag ng Diyos sa mga Hudyo. Unang pagkakatawag at hindi sila kinalimutan ng Panginoon. Maaring na judge sila noong 80, 70, maraming namatay sa kanila. Pero uli ay tatawagin sila ng Panginoon para bigyan sila ng kaligtasan. The gifts and the calling of God is without repentance. So yung pangalawang eksena dito, yung pagtanggi ay paghatol. Ngayon dito tayo papasok sa pangatlong eksena. Dito makikita na natin si Ate Imelda, si Pastor Norman, si Sister Jenny. Tayong lahat. Dito na tayo. Sabi verse 9 and 10. Nakita natin na ang imbitasyon ay tinanggihan at ang mga tumanggi ay naparusahan. Ngayon may bagong mga panauhin na inanyayahan. Kaya sabi ng Panginoon, kaya pumunta kayo sa mga lansangan, sa lahat na makikita nyo. Anyayahan sa piging. Diba? Punta kayo sa lansangan, sa mga sulok-sulok. Anyayahan nyo yung makita nyo. Anyayahan nyo sa piging. Tayo to Diba? Nanyayahan tayo. Sabi ni Paul, doon sa mga taga-Roma, yung letter niya, ang pagkahulog ng Israel ay ang pagtaas ng marami. Nakinabang tayo dahil ito yung dakilang plano ng Diyos. For God so loved the world. Mahal tayo ng Panginoon. Kasama tayo sa plano ng Panginoon. Iniimbitahan tayo hindi para maparusahan, hindi para maghirap. Iniimbitahan tayo sa Kanyang kaharian para malasap natin yung Kanyang masaganang biyaya. Iniimbitahan tayo. Pero gusto ko lang ulitin, yung pabor sa Israel, babalik yan at
Katunayan, ngayon, unti-unting bumabalik ang Israel, di ba? Isang milagro ng isang maliit na bansa na noong 1948 ay bumalik sa kanilang lugar. Nagkatipon-tipon ulit sila. Itong lahat ng ito ay gawain ng Panginoon sapagkat dakila ang Diyos. No? At ang Panginoon, bago siya bumalik sa langit, tinagubilin niya yung mga mananampalataya, tayo. Yung Great Commission, go into the whole world. Diba? Share the gospel. Kaya tayo, nakadama tayo ng pagmamahal ng Diyos na kasama tayo dito sa panibagong imbitasyon ng Panginoon. Kung papansinin niyo, sabi ng Lord, yung sama niyo sila. Masama man o mabuti. Diba? Huwag kayo magtangi. Lahat naman, sa totoo naman, masama dahil lahat tayo makasalanan. Pero ang mga tao, di ba, may mga pagtatangi tayo. Naalala ko nga minsan nung ako ay naimbitahan para mag-minister dun sa isang abogado. Inimbitahan ako sa sabi ng pamilya, puntahan mo, pastor, yung kamag-anak namin na heart attack siya. Pinuntahan ko dun sa ICU, ng abogado, at humingi ako ng time na mag-share sa abogado ng gospel. So dahil alam kong napaka-crucial nung time na yon, napaka-importante para sa kanya, talagang pinagpilitan ko na maging malinaw, dalhin sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Baka sa huling sandali ay kumilala siya. At nag-pray kami. Pagkatapos kong mag-minister dun sa abogado, kay attorney, binulungan ako nung kasama ko na siya yung nag-imbita sa akin para mag-minister dun kay attorney. Sabi niya, Pastor, imposible yan. Tiyak sa impyernong baksak niya. Di ba? Ganun tayong tao, di ba? Mapanghusga. Pero dito nilinaw ng Panginoon. Mabuti at masama, imbitahan nyo. Diba? Imbitahan nyo, mabuti at masama. Kasi, ang taong kumilala kay Jesus ay magiging bagong nilalang. Lahat tayo makasalanan. Pero, makasalanan man, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para magkaroon ng bagong pagkatao. Diba? May isang taong masyadong moral, mabait, hindi kumilala kay Kristo. Saan ang punta niyan? Sa impyerno. Isang taong mamamatay tao, nagsisi sa kasalanan, kumilala sa Diyos. Tinanggap ang pagiging Panginoon ni Jesus. Saan mapupunta? Ito yung kansang binibigay ng Lord sa atin. Walang tapos na. Habang buhay tayo, may pag-asa tayo. Diba? Kaya nga, paalala ko, isang araw, haharap tayo sa Lord. Diba? Isang araw, matatapos yung buhay natin dito. Pero pagkatas niyan, ano na ngayon? Kamusta na tayo? Sabi nung isang kanta ni Pastor Norman, handa ka na ba? Hindi naman nananakot yung kanta. Pero ito pagkatok sa ating mga puso. Pag dumating yung pagkakataon na yun, handa ka na ba? Tanda natin minsan nangaral ang Panginoon. Napakaseryosong pangangaral. Hindi ito sinabi lang ni Pastor Norman. Hindi ito sinabi ng kung sino tao, politiko, presidente, social influencer. Ito'y sinabi ng Panginoong Jesus. Tandaan natin, sabi niya, except a man be born again. Narinig niyo ba yan? Except a man be born again. He cannot enter the kingdom of God. Kapagkat ang tayo, hindi tayo maliligtas ng ating sarili. Walang sino man ang pwedeng magmalaki
na siya ay maliligtas sa kanyang kabutihan. Katunayan, maraming mga tao ang mapapahamak dahil mali ang kanilang pananaw. Kasi kung mag-i-interview ka, tingin mo, punta ka ba sa langit? Sabi niya, syempre mabait ako. Hindi ako kagaya ng kapitbahay ko. Kriminal. Hindi kagaya ni corrupt, di ba? Nga taas, hindi ako kagaya nito, ni kumare, ni kumpare, ni kaibigan. Mapapahama ka pagka ganyan ang pananaw mo. Kailanman, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Ang prayer ko, let's not blow it, brothers and sisters. May mga mahal tayo sa buhay. Take this time as a challenge, opportunity for us to pray for them, to open up to them, maranasan nila yung pagmamahal ng Diyos. Diba? Lahat inimbitahan pumunta na tayo dun sa ka-apat na eksena. Puno na yung bulwagan. Ang dami nang pumunta. Ngayon yung hari, lumabas na. Tinignan niya. Teka muna, may problema. May nakita siya doon. Sa lahat, bulwagan. Punong-puno ng tao. Pero may isa nakalusot. Nakapasok. Ay, ang tanong. Nakapasok yung isa. Pansin siya ng hari. Tinanong ng hari. Ang sabi ng hari sa kanya, basahin natin. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang tao, hindi nakadamit ang kasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Anong sabi dito? Hindi nakasagot ang tao. Wala siyang katwiran. Wala siyang dahilan. Kumbaga, sa lahat ng naimbitahan, kung ang kultura man noon na yung hari ang nag-provide ng damit pangkasalan, sinuot nila yung damit. Kung hindi man ang hari, pwede rin kasi na umuwi sila sa kanilang bahay at nagsuot, naghanda ng damit pangkasal. Kaya pagpunta doon, sa dami-dami ng tao, isa lang ang tinamad. Isa lang ang nag-shortcut. Isa lang ang hindi sumunod. Isa lang ang nagmatigas. Parang sinasabi ng tao sa mundo, basta ito ang gusto ko, hindi ito ang gusto ko. I will come kung ano yung gusto ko. Diba? May narinig ba kayo? Basta ito ang kaligtasan. Itong pananaw ko, itong opinion ko, basta ano masusunod. Ang sinabi ko. Diba? Mali. Ang imbitasyon ng hari, may kasamang may kasamang ang costumbre noon ay dapat nakadamit pangkasalan ka dahil respeto. Respeto dun sa ikakasal, paggalang sa hari. Pero makikita natin dito na hindi gano'n ang saloobin ng taong ito. Kaya nung kinonfronta siya ng hari, siya lang naman Nung kinonfronta siya ng hari, kung may paliwanag yan, mag-aalibay pa yan Sabi niya, pasensya na, busy, nagmamadali ako, biglang wala akong masabayan, sumabay ako dun sa akin. Eto na, may katwiran pa siya Pero nung tinanong siya ng hari, at wala kang suot? Wala siyang masabi kasi wala siyang katwiran. Alam niya lahat na intindihan niya. At hindi lang talaga siya sumunod. Kaya nga, magugulat ang marami. Sabi ng Lord dun sa Matthew chapter 7, Panginoon, Panginoon, hindi ba't kami ay nagpalayas ng mga demonyo? Sa pangalan mo? Hindi ba't kami gumagawa ng maraming hangang gawa sa iyong pangalan? Hindi ba kami nangaral? Ang lungkot nito, sinabi ng Lord sa kanila, lumabas nga kayo, hindi ko kayo kilala.
Pwede pala yun. Kaya yan yung hamon din ng marami sa mga Kristiyano ngayon. Kaya nga, minsan, pasensya nyo na kung pangangaral ang life field ng pangangaral ng ganito. Hindi tinatanong ng life field kung kayo ay ligtas o hindi. Wala tayong opinion dyan. Sa inyo yan, hamon sa bawat isa para maging totohanan sa Panginoon. Ang kasuotang sinasabi ng hari dito ay yung righteousness, yung katwiran. Sa atin, maraming nagsasabi na kay Kristiyano, pero hindi mo makita ang pagiging Kristiyano. Sabi ng Lord minsan, why do you call me Lord? Lord. And yet, you do not do what I say. Hamon sa atin di ba? At tinawag mo pa akong Panginoon. Yung pala, yung Panginoon nun, pahingi noon. Matawag lang, nagpipray lang kasi may kailangan. Pero yung ibang aspeto ng buhay, huwag kang makialam dito, Lord. Ako na to. Wala ka nang puwang dito. Kung itutuwid na ng Panginoon, wag ikaw. Ako na to, buhay ko to. This is my life. Kaya sabi ng Lord, why do you call me Lord, Lord? And yet you do not do what I say. Ang katwira na nasabi dito ng Panginoon, yung sinabi yung writer ng Hebrew, chapter 12, verse 14, kung walang kabanalan, hindi makikita ang Panginoon. Malinaw ito maging sa lumang tipan, si Job na laging binabanggit ni Pastor Raymond. Sabi ni Job, I put on righteousness and it brought me. Alam mo mga kapatid, ang Panginoong Jesus, kung tayo na kumilala sa Kanya, tinuring niya tayong bagong nilalang. Binigyan niya tayo ng bagong nature. It's no longer I who lives, but Christ lives in me, sabi ni Paul sa mga taga-Galatia. Nakikita natin po, hindi man tayo perfecto, pero ang buhay natin ay sumasalamin sa isang buhay na binago at sumusunod sa Panginoon. Sabi ni Isaiah 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has clothed me, dinamitan ako with the garment of salvation. Yung binabanggit ditong robe is the robe of righteousness. Kaya sabi ko, seryoso yung kalinga, hamon sa ating nabubuhay ngayon. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sinasabi dito, si Jesucristo ang tinutukoy dito. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay gawing katwiran ng Diyos. Ang katwiran na hanapin sa atin, yung katwiran ni Kristo. Namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo. Nagbayaran niya yung ating mga kasalanan. Nilinis niya tayo. Tayo magiging katanggap-tanggap, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa gawa ng Panginoong Jesus. Sa pangwakas, sinabi dito sa talata, marami ang tinawag, ngunit kaunti ang pinili. Ang Diyos ang soberano sa ating kaligtasan. Kilala ng Lord kung Kanyang pinili. Kaya nga, mga kapatid, habang tayo ay nandito pa sa lupang gumagalaw, nabubuhay, laging buhay ang pag-asa natin sa Panginoon. Nawa sa mga sandaling ito, pangwakas ng kalingkagan. Ang mensahe, ang
katotohanang mensahe na harap tayo sa paghatol ng Diyos. Maging sariwa sa ating puso, maging seryoso tayo sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos na pagmahal, ang Diyos na minamahal ka at minamahal ako, ang Diyos na hindi nagnanais na sino man ay mapahamak, ang Diyos na nagmamahal sa atin, ay ninanais na tayo ay kasama niya sa piging pagbabalik ng Panginoon sa kanyang paghahari at harian ng Diyos. Amen po ba? Let's pray. Dakilang Diyos, ang aming puso ay papasalamat ng taos. Dakila ka. Napakayaman ng iyong biyaya, ng iyong habag sa amin. Salamat sa pribileyo na inimbitahan mo kaming makabahagi sa iyong piging sa kasalan ng iyong anak. Ang dalangin po namin, patuloy kang kumilos sa aming mga puso. Patuloy ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo pangusap sa bawat isa sa amin upang kami, bawat isa sa amin, ay madamitan ng katwiran ni Kristo. Let there be righteousness of Christ in our lives to bring honor and glory to you in this lifetime. This is our prayer in Jesus' name. Amen.